Pinigting pa ng Bureau of Fire Protection of BFP ang kampanya nito ngayong Fire Prevention Month kung saan uso na naman ang kaliwat ka ng sunog dahil sa pagsisimula ng mainit na panahon. May report si Denise Osorio. Fire Prevention Month na ngayong Marso at dahil parating na ang tag-init at mas tuyong panahon, ang ilan nating mga kababayan sigurado ng handa para iwas sunog. 20 taon nang nagmamay-ari ng bakery at sari-sari store si Lowila at kahit na nakailang lipat pa siya ng pwesto, pinapasadyaan niya talaga ito ng mga maayos na electrical wiring at circuit breaker. Yung rep po, kailangan po ng direct siya kasi bawal po siya pag yung extension. Pag extension po kasi, baka mahina po yung ng kuryente. Kaya kailangan po direct siya. May sarili po talaga siyang breaker para halimbawa po magkaroon ng spark, automatic po siyang magda-down. Kaya magiging safety po siya. Dagdag pa ni Lowila, hindi lang ito para sa seguridad, kundi para iwas aberya kapag nagkaroon ng problema ang isang nakasaksak sa kuryente. Aniya, kahit nakabaon na ang wiring sa pader o kisame, nangangat-ngat pa rin ito ng daga at pwedeng mamatayan sila ng kuryente kung lahat nakasaksak sa iisang ground. Siyempre po, kailangan ko po kasi yung kuryente dahil araw-araw po namin ginagamit yun. Tsaka kailangan mayroon din po tayong fire extinguisher para po dun sa pangailangan po. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mas tutok ang BFP tuwing Marso dahil ito ang simula ng mas ramdam na tag-init at mas tuyo ang paligid. Ibig sabihin, mas mabilis kumalat ang apoy lalo na sa residential areas. Mas dumarami rin ang sabay-sabay na naka-on at nakasaksak na appliances tulad ng electric fan, aircon, mga charger at cooking appliances na pwedeng mag-trigger ng sunog kapag luma ang linya o overloaded ang system. Kung causes nga ang pag-usapan sa nabanggit na 2,797, number 1 doon yung electrical causes na 786 ang dahilan ng sunog dahil electrical causes. Again, dahil sa loose connection, short circuit, overloading, overheating, no? So yan yung mga karaniwan, yung mga explosion sa mga nabibiling mga murang mga gadgets, no? Yung kahit yung mga power bank ay nagtataka, bigla na lang sumabog, bigla na lang lumiyab, no? Kahit yung mga hindi quality na mga kagamitan. Paalala ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang Fire Prevention Month ay hindi lang tungkol sa mga bawal, kundi kung paano malalaman kung ano ang warning signs sa bahay. Dagdag niya, mas ideal ang regular na pag-inspect ng electrical system sa lisensyadong engineer o electrician. Kung may kakaibang nararamdaman natin sa system natin ng electrical, ay dapat suri na agad, no? Huwag nang ipagpaliban. Paalala naman ng BFP tungkol sa mga extension, hindi ito pang permanente at mas lalong hindi ito akma para sa heavy appliances na mataas ang konsumo. Iwas din sa mumurahing extension cord at charger na hindi pasado sa standards o walang PS mark at maging mapanuri dahil pati stickers at labels pwede ring peke. Base dito sa datos natin mula January 1 hanggang Marso, no, 1, ang number 1 pa rin ay yes, electrical causes at ang umabot na sa actually 2,797 ang sunog nationwide. Kumpara natin yan last year, same period hanggang March 1 ay medyo bahagyang tumaas ng 8% compared ngayon. Samantala, iginit rin ni Fire Superintendent Arroyo na pagdating sa mga nakikitang hacks sa social media, hindi naman lahat ito'y hindi totoo. Kailangan lang alamin kung ano ang tumutugma sa mga paggamit ng mga naturang hacks. Dahil may mga ilang bagay na pwedeng gamitan ng tubig, mayroong hindi. Mayroon namang pwedeng gamitan ng baking soda o buhangin. Mayroon rin yung pwedeng isuffocate o takpan para mawalan ng oxygen. Pero ang pinaka-importante para sa bawat pamilyang Pilipino ay ang pag-practice ng exit drill in the home o EDITH para kahit nakapikit, makakaligtas pa rin mula sa sunog sa bahay. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.